Sigurado ka ba talaga na alam mo kung anong oras lumalabas para kumain ng malalaking zander tuwing Enero? Yung tipong gigising ka ng madaling araw, tiniis ang ginaw na tumatagos sa buto, tapos uuwi kang walang huli? Sa video na ito, buburahin natin ang mga lumang kasabihan. Ipapakita ko sa inyo ang isang obserbasyon na babago sa buong diskarte nyo sa winter fishing. Malalaman nyo kung bakit yung kasama mong laging late dumating, siya pa ang may pinakamalaking huli. Kaya bago tayo magsimula, itanong mo sa sarili mo, naniniwala ka pa ba sa tinatawag na morning bite kapag Enero? Sa maraming taon, iisa lang ang turo sa atin ng mga nakakatandang mangingisda. Ang isda, lalo na ang mga predator tulad ng zander, ay pinakaaktibo sa umaga at sa dapit hapon. Ito raw ang golden hours. Kaya naman, naging kultura na ang paggising ng madilim pa, magtimpla ng mainit na kape, at maging unang tao sa pangingisdaan. May lohika naman ito. Sa mga oras na iyon, mahina ang liwanag at mas malakas ang loob ng mga isda na maghanap ng pagkain. Pero, ang problema, ang patakarang ito ay para sa pangkalahatan. Hindi nito isinasaalang-alang ang isang brutal na katotohanan. Ang Enero ay ibang-iba. Ang lamig ay nasa sukdulan at ang ugali ng isda ay nagbabago ng husto. Unang-una, pag-usapan natin ang klasikong senaryo. Madaling araw ng Enero, nasa pangingisdaan ka na. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig mo lang ay ang hangin. Nag-set up ka, naghulog ng pain, at naghintay. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Nagsimula ng sumikat ang araw. Ngunit wala kahit isang kagat. Pamilyar ba? Ito ang katotohanang nararanasan ng marami. Umaasa tayo sa morning rush, pero ang hindi natin alam, ang mga tropeyong zander ay mahimbing pa na natutulog, o mas tamang sabihin, nagtitipid ng enerhiya. Bakit nga ba hindi epektibo ang umaga sa Enero? Ang sagot ay nasa metabolismo ng isda. Ang zander, bilang isang cold-blooded na hayop, ay direktang apektado ng temperatura ng tubig. Sa sobrang lamig ng Enero, ang kanilang metabolismo ay bumabagal ng husto. Hindi sila katulad sa tag-araw na kailangan kumain ng madalas. Sa taglamig, ang isang malaking kainan ay sapat na para sa kanila sa loob ng ilang araw. Kaya naman, hindi sila basta-basta lalabas para lang maghanap ng pagkain. Hihintayin nila ang pinaka-perpektong pagkakataon. Ito ang malaking pagkakamali ng karamihan. Iniisip natin na ang isda ay gutom palagi. Sa katunayan, sa Enero, ang tropeyong sander ay sobrang mapili. Hindi sila mag-aaksaya ng mahalagang enerhiya para habulin ang isang maliit na pain kung hindi sila sigurado. Ang kanilang layunin ay makakuha ng pinakamalaking pagkain sa pinakakonting pagod. Kaya ang pagabang sa kanila, sa oras na hindi naman sila natural na naghahanap ng pagkain, ay parang paghihintay sa wala. Ngayon, dumako tayo sa unang sikreto, ang tanghaling tapat. Oo, tama ang narinig mo. Sa pagitan ng 12:00 ng tanghali hanggang 2:00 ng hapon, ito yung oras na karamihan sa mga mangingisda ay nagsisimula ng magligpit at umuwi dahil sa paniniwalang patay na ang oras. Pero sa ilalim ng yelo, ibang-iba ang nangyayari. Ang sikat ng araw sa katanghalian, kahit mahina, ay kayang itaas ang temperatura ng tubig kahit konti lang, lalo na sa mababaw na parte. Isipin mo na lang ito, buong umaga halos nagyayelo ang lahat. Pagdating ng tanghali, ang kaunting pag-init na iyon ay parang senyales sa mga maliliit na isda. Sila ay nagiging bahagyang mas aktibo. At kapag ang mga maliliit na isda ay naging aktibo, ano sa tingin mo ang susunod? Ang mga malalaking predator na kanina pa nagmamasid
ay nakakaramdam na ito na ang tamang oras para umatake. Ito ay isang maikli ngunit napakahalagang feeding window. Naalala ko noong isang taon, kasama ko ang isang kaibigan. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11, wala kaming naramdaman. Sabi niya, uwi na tayo, wala nang pag-asa. Sabi ko, hintayin natin hanggang alauna. Sakto, pagpatak ng alas 12:30, biglang lumubog ang float ko. Isang malakas na hila. Pagkatapos ng ilang minutong laban, nakuha namin ang isang zander na halos 10 kilo. Nangyari ito sa oras na lahat ay sumusuko na. Ang pangalawang salik na dapat isaalang-alang ay ang atmospheric pressure or presyo ng hangin. Ang mga matatandang mangingisda ay may kaalaman dito, pero hindi ito gaanong naipapaliwanag. Ang matatag at mataas na presyo ng hangin ay kadalasang maganda para sa pangingisda. At sa Enero, ang ganitong klase ng panahon ay madalas na tumatapat sa gitna ng araw, hindi sa pabago-bagong presyo ng umaga at hapon. Ang mataas na presyon ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaginhawaan sa mga isda. Mas madali para sa kanila ang paglangoy at pagpapanatili ng kanilang posisyon sa tubig. Kapag ang presyon ay pabago-bago, sila ay nagiging mas maingat at mas gusto manatili malapit sa ilalim. Kaya kung nakita mo sa forecast na magkakaroon ng matatag na high pressure system, i-target mo ang kasagsagan nito na kadalasan ay sa tanghali. Kaya ang unang pagbabago sa iyong diskarte ay ito: huwag magmadaling umuwi. Kung ang umaga ay walang kagat, huwag masiraan ang loob. Ito ay normal. Ang tunay na laban ay magsisimula kapag ang araw ay nasa tuktok na. Magdala ng sapat na pagkain at mainit na inumin. Maghintay. Ang pasensya sa mga oras na ito ay mas mahalaga kaysa sa pagiging maaga. Pero teka, hindi pa diyan nagtatapos. Mayroon pang isang oras na mas kakaiba at mas produktibo. Ito ang oras na halos walang sinuman ang naglalakas loob na subukan. Ito ang sikreto ng mga tunay na mga ngaso ng tropeyo. Pinag-uusapan natin dito ang kalaliman ng gabi. Mula alas 10 ng gabi hanggang alauna ng madaling araw. Maaaring isipin mo na ito ay kabaliwan. Sino ba namang matinong tao ang mangingisda sa gitna ng nagyayelong gabi ng Enero? Pero isipin mo ang lohika sa likod nito. Sa gabi, ano ang pinakamalaking bentahe mo? Katahimikan. Walang ingay ng mga tao, walang yabag sa yelo, walang anino na gumagalaw. Ang buong lawa ay sa iyo lamang. Ang mga tropeyong sander, lalo na yung mga nakaranas na mahuli o makawala, ay sobrang talino at maingat. Sa araw, nararamdaman nila ang lahat ng panginginig at ingay mula sa itaas. Ito ay nagdudulot sa kanila ng stress. Ngunit sa gabi, kapag ang lahat ay tahimik, sila ay nagkakaroon ng kumpiyansa na lumabas sa kanilang mga pinagtataguan at maghanap ng pagkain sa mas malawak na lugar. Isang mahalagang dahilan din ay ang ugali ng kanilang pangunahing pagkain, tulad ng maliliit na isda. May mga partikular na uri ng baitfish na mas aktibo sa gabi, lalo na kapag may buwan. Sila ay lumalapit sa ibabaw at ang mga zander ay sumusunod. Ito ang tinatawag na vertical migration. Kung alam mo kung saan ito nangyayari, para kang nanalo sa loto. Ang pangingisda ng zander sa gabi ay nangangailangan ng ibang paghahanda. Kailangan mo ng magandang ilaw, tulad ng headlamp na may pulang ilaw para hindi makabulahag sa isda. Kailangan mo rin ng mga gamit na madaling makita sa dilim, tulad ng mga tip-up na may ilaw o kampanilya. Ang kaligtasan ay pinakamahalaga, kaya siguraduhing makapal ang yelo at may kasama ka. Isang hindi makakalimutang karanasan
Ang nangyari sa akin, 2 taon na ang nakalipas. Sinubukan namin ng dalawa kong kaibigan ang pangingisda sa gabi. Nag-set up kami ng 6 na tip-up bandang 9:00 ng gabi. Halos 2 oras na kaming naghihintay sa loob ng tent, umiinom ng tsaa. Bigla, narinig namin ang tunog ng kampanilya. Paglabas namin, ang isa sa mga tip-up ay halos mahulog na sa butas. Ito ang pinakamalakas na hila na naramdaman ko sa buong buhay ko. Pagkatapos ng mahigit 15 minutong pakikipaglaban sa dilim, naiahon namin ang isang dambuhalang zander. Hindi kami makapaniwala. Sa oras na iyon, naunawaan ko na ang mga pinakamalalaking isda ay may sariling mundo at ito ay nabubuhay kapag ang mundo natin ay natutulog. Mula noon, mas binibigyan ko ng prioridad ang pangingisda sa gabi kaysa sa umaga. Kaya, ano ang dalawang pangunahing feeding windows para sa tropeyong zander sa Enero? Una, ang maikling bintana sa tanghali mula 12:00 hanggang 2:00. Pangalawa, at ang pinakaimportante, ay ang bintana sa gabi mula bandang 10:00 hanggang 1:00 ng madaling araw. Ang lahat ng oras sa pagitan nito ay mas mabuting gamitin para magpahinga o mag-scout ng mga bagong lugar. Ito ay nangangahulugan na kailangan mong baguhin ang iyong buong mindset. Ang pangingisda sa Enero ay hindi tungkol sa pagtitiis ng maraming oras sa lamig. Ito ay tungkol sa pagiging epektibo. Mas mabuti pang mangisda ka ng 3 oras sa tamang window kaysa 12 oras sa maling panahon. Mas kaunting pagod, mas malaking tsansa ng tagumpay. Huwag kang matakot na subukan ng kakaiba. Kung ang lahat ng mangingisda ay pumupunta sa kaliwa, subukan mong pumunta sa kanan. Kung lahat sila ay umuuwi na ng tanghali, ikaw ay manatili. Kung lahat sila ay natutulog na sa gabi, doon ka palang magsimula. Ang mga tropeyong isda ay hindi nahuhuli sa pamamagitan ng pagsunod sa karamihan. Sa susunod na pagpunta mo sa pangingisdaan sa Enero, alalahanin mo ito. Huwag mag-focus sa pagsikat ng araw. Mag-focus sa posisyon ng araw sa katanghalian at sa katahimikan ng gabi. Dalhin mo ang aral na ito at baka ikaw naman ang susunod na magkakaroon ng kwento tungkol sa dambuhalang isda na nahuli mo sa oras na inaakala ng lahat na imposible. Kaya, ano ang natutunan natin? Simple lang. Kalimutan muna ang alarm clock sa madaling araw kung tropeyong zander sa Enero ang hanap nyo. Ang tunay na aksyon ay nangyayari sa mga oras na hindi inaasahan. Ang pinakamalaking revelasyon ay ito. Ang mga dambuhalang zander ay hindi sumusunod sa schedule natin. Sila ay kumakain sa oras na pinaka-episyente para sa kanila. Sa gitna ng araw o sa kalaliman ng gabi, kung kailan walang nangiistorbo. Ito ay isang game changer. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang magtiis ng 8 oras sa ginaw para sa isang kagat. Kailangan mo lang i-target ang tamang 3 or 4 na oras. Maraming salamat sa panunood, mga kamangingisda. Kung nagustuhan nyo ang pagbasag natin ng mga mito, pindutin na ang like button at mag-subscribe. At para sa inyo, ano ang pinaka hindi inaasahang oras na nakahuli kayo ng malaking isda? Ibahagi ang inyong kwento sa comment section sa ibaba.